nakahawak siya, kumuha siya ng mga panggatong sa nakasalansang kahoy, meron palang ahas doon. Hindi siya namatay dahil umalis yung ahas. Kaya pwede pa sabihin mo, makakahawak ng ahas, pero hindi hahawak na intensyonal. O kaya iinom ka. Pwede ba naman iinom ka? Tinanin nyo nga nangyari dun sa kay Jim Jones. Ang kanyang mga miyembro ng iglesia niya, pinainom ng cyanide. Patay sila lahat. Kasi nga, naniwala si John sa verse na yan na hindi totoo. Hindi salita ng Diyos yan. Para mong tinutukso ang Diyos, biro mo, iinom ka talaga ng lason. Baka sakali yung makainom ka ng lason, baka maawa ang Diyos sa'yo, hindi ka mamatay. Pero pag iinom ka na ng talagang inom, suicide na yun, tinan ninyo nangyari doon sa People's Temple ni Jim Jones. Ari po yan dito sa Guyana, sa malapit sa Central America. 913 taong namatay dahil uminom ng lason. Kaya yung sitas na yan, hindi totoo yan. Malaking kagaguhan yan, hindi dagdag na yan sa Biblia. Huwag niyo pong ipapareho yan sa Epeso dahil yung Epeso, genuine pong sitas yon. Hindi dagdag yon. Basahin natin yung Epeso 2:7-9. Upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ayan, yan po yan, lihitimong sitas ng Biblia yan. Hindi po dagdag yan. Sinulat talaga yan ni Pablo. Ay hindi pwede ikumpara yan doon sa Marcos 16. Yun po ang sagot ko sa iyo, kapatid. Yung isa niya pong tanong, kapatid na Eli, naman ay ano daw po ang pinakamasama na kasalanan na ginawa ng halos lahat ng tao sa mundong ito? Ang pinakamasamang kasalanan po na nagagawa ng halos lahat ng tao sa mundo natin ngayon, yung hindi pagsampalataya sa Diyos. Marami pong tao ngayon, nagpapakunwari lang na may pananampalataya pero wala. Pakinggan nyo, ang nagpapasama sa tao, yung pagkawala ng pananampalataya. Sa ikalawang Tesalonica 3:2. At upang kami ay mga ligtas sa mga taong walang katwiran at masasama, sapagkat hindi lahat ay mayroong pananampalataya. Ayun, pagka walang pananampalataya, masasama ang tawag ng Biblia ron. Yung iba sabi may pananampalataya sila pero hindi totoo Hindi totoo. Pakunwari lang na may pananampalataya. Bakit? Hindi naman tinusunod yung lahat ng nasa Biblia Yan po ang pinakamasama, yung yung walang pananampalataya, tapos yung iba nagpapakunwaring mayroong pananampalataya, pero hindi naman talaga nananampalataya. Basahin natin ang 1:16 ng Tito. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Yan po ang masama, yung pagpapakunwari na may pananampalataya, pero hindi naman totoo. Nagpapanggap sila, nakikilala nila ang Diyos, dapat ikinakaila nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa'y mga malulupit, masuwayin, itinakwil sa bawat gawang mabuti. Yan ang pinakamasama kasi wala nang gawang mabuti ang mga yan Yung mga nagpapakunwaring may pananampalataya pero hindi totoo. Ang kawalan po ng pananampalataya ng tao, yan ang nagpasama sa lahat ng taong walang pananampalataya dito sa mundo. Ang pananampalataya po kasi napakahalaga, kapatid. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nalilinis ang kasamaan ng tao. Ang tao po ay nagbabago dahil sa pananampalataya.
Pag inalis mo yung pananampalataya, wala na pong masama kundi yung walang pananampalataya. Sabi po ni Pablo kay Timoteo, nang ito'y itakwil ng iba, yung mabuting budhi at yung pananampalataya, nang itakwil ka ito. Basahin natin ang 1:19, kapatid na Daniel. Naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Yun, tuloy. Nasa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag mamusong. Tayo yung mga nagtakwil ng pananampalataya gaya ni Jimenez Alejandro, sabi ni Pablo, binigay ko kay Satanas. Masama po kasi talaga yung walang pananampalataya sa Diyos eh. Lalo na yung nakarinig tapos walang pananampalataya. Jimenez Alejandro, binigay ko kay Satanas. Yun po ang pinakamasama sa lahat na nagagawa ng tao ngayon. Yung walang pananampalataya, tapos yung iba na may nagpapanggap na meron pero hindi naman totoo, wala talagang pananampalataya. Yun po ang sagot ko sa iyo, kapatid. Maraming salamat po. I was to bless your answer all my questions. Thank you. God bless you. More blessings. Salamat God bless po. you also. Yan, salamat po at lipat po tayo ng General Trias, Cavite. Kapatid na to. General Trias, kami. Salamat sa Diyos, kapatid na Daniel. At mula naman dito sa General Trias, Cavite, ang una magtatanong, si kapatid na Bayani Salcedo, isa pong Iglesia ni Cristo. Sige ba, magtanong na po kayo kay kapatid Eli. No. Sige na po. Hindi. Ako po kaka-explore lang ko lang po kasi na po kayo. Medyo pinakabahan po ako. Meron po akong itatanong. Dahil gusto ko talaga, sa totoo lang, gusto ko sana yung gusto ko madugulnahan ako sa iyo. Gusto ko talaga sa iyo dahil marami na akong nalalaman at ibig sabihin. Teka. Really, di ba po bata po kayo? Anong bata po kayo, paano niyo po nalaman na totoo yung sinasabi niya samantalang bata po kayo noon? Kasi nga po, kasi po medyo hindi ko po masyado maintindihan. Sige po. Paano yung tanong niya, kapatid na Daniel? Paano nyo daw po nalaman na totoo yung sinasabi ninyo nung bata pa kayo, samantalang bata pa kayo? Yun po yung... tama po ba ang pagkakaintindi ko, kapatid? Opo. Opo, yan. At wag po kayong kakabahan, kapatid. Pag nandito po kayo sa Bible Exposition ng kapatid na Eli, hindi po kayo dapat kabahan dahil yung mga nagtatanong po dito ay pinakakain pa namin, binibigyan ng Biblia, at hindi ho namin binubugbog. Yan po, wag po kayong mangingimi na magtatanong sa kapatid na Eli. Hindi po kagaya nitong ang mga ganitong pangyayaring ginawa nung inyong mga kasama sa mga kapatid namin. Ayan, ang ginawa. Kaya pag nandito po kayo, wala po kayong dapat alalahanin. Hindi po kayo mapapaano dyan at may awa po ang Diyos ay masagot pa ang inyong mga katanungan na gustong maliwanagan. Kapatid na Eli, yun po ang kanyang itinatanong kung paano po ba nyo nalaman yung sinasabi nyo tama kahit na bata pa kayo o bata pa naman kayo noon? Alam mo, kapatid, nag-umpisa akong mangaral sa edad na 19, more or less, by 19 years old, nag-umpisa na akong mangaral. Actually, 18 years old pa lang
nangangaral na ako sa kapatid. Pero nagumpisa akong mangaral sa labas ng kapatiran, dun sa mga hindi members, mga age 19 ako. Nagumpisa akong mangaral kasi 1965, more or less. Nabautismohan kasi ako 1966, o 1964. Mga 1965, 1966, nag-umpisa na ako mangaral. Ako'y may destino na noon bilang manggagawa. Tapos, siguro mga 1968 naman ako'y nagsalita na sa labas sa mga hindi kapatid. Ganoon ako kabata nung magsalita. Ngayon, kaya ako naniniwala na totoo yung sinasabi ko kasi nababasa ko sa Biblia. Hindi naman ako kagaya nung iba, kwento lang ng kwento. Ako nagbabasa talaga. Tuwing magsasalita ako, meron akong binabasang talata. Ang nabasa ko noon, yung sinasabi ni Pablo kay Timoteo sa 4 at 16. Mag-ingat 4:12. 4:12. Huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa espiritu, sa pananampalataya, sa kalinisan. Sabi ni San Pablo sa batang si Timoteo, huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran sa mga nagsisampalataya. Alam mo, nung umakay ako ng tao, 19 anyos lang ako, inaakay ko tao, daan-daan tao na. Nandyan ako sa Pampanga nung araw, 19 anyos ako hanggang magbe-20. Meron na akong naakay na mga taong naniwala sa aking sinasabi. Kasi binabasa ko sa Biblia eh. Miski nga yung mas matanda pa sa akin, ang tawag nila doon sa gasak, si Pastor Alili. Pastor Alili, tawag nila. Akala ko nga, yung Alili, apelyido. Hindi pala apelyido yun. Ang tawag lang nila kasi napakagaling daw sa Biblia noon. Kahit sinong pastor, nilalabanan niya ng diskusyon. And minsan, pinaharap sa akin, Pastor Alili, ang tawag nila. Ang kahulugan pala ng Pastor Alili, pastor na ligaw. Yun. Kasi nga, yung mga pastor doon sa iba-ibang relihiyon doon, dinidiskusyon niya. Nang makausap ko siya, ang kanyang pagsalita sa akin ganito. Ano ba ang ibig sabihin nung nasa unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16? Sabi niya gano'n. Sumagot ako. Ang ibig pong sabihin noon, kung uumpisahan nyo doon sa Kapitulo 3, versikulo 15, ang kahulugan po noon ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi yun. Tatango siya. Tatanong na naman siya uli. Yung nakasulat doon sa Apokalipsis 22:16, sabi niya gano'n. Sasagutin ko naman siya, sitas din. Hindi kami nagbubukas ng Biblia. Siguro, pagkaraan ng mga 10 tanong, sabi niya, gusto ko ikaw marinig yung doktrina niyo. Ayun. Yung awa ng Diyos, nabautismoan siya, dito na siya namatay sa pagsasama-samang ito. Bata pa ako noon. Nung makausap ko yun, siguro mga 70 anyos na yun. Doon din, mayroong isang tao, ang pangalan si kapatid na Cornelio Simbulan, 27 taon siyang iglesia ni Manalo. At 21 taon siyang saksi ni Jehovah. Nung makausap niya ako, mga 87 anyos siya. Pagkaraan ng mga 2 oras na usapan, nagpadoktrina siya. Kaya bata pa ako noon, naniniwala naman yung mga tao sa sinasabi ko. Natupad yung sinabi ni Pablo, huwag hamakin ng sino man ng iyong kabataan. Wala namang nakahamak sa kabataan ko noon eh. Katunayan, ang karamihan sa mga miyembro sa Pampanga ay naanib ng ako'y bata pa. Nang marinig nila na nangangaral ako ng salita ng Diyos. Ba't ko alam na totoo yung sinasabi ko?
Kasi bawat sinasabi ko, binabasa ko sa Biblia eh. Noon kung magbukas ako ng Biblia,